ang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Kasunod niya ng kontrobersyal na collab ng PNP-ACG sa vlogger na si Rendon Labador. Pumayag si Sabino na sumama si Rendon sa raid sa isang online lending company sa Makati City. Kabilang sa iniimbestigahan ay kung nagkaroon nga ba ng paglabag sa Standard Operating Procedure dahil ni-livestream ang raid at nakita ang mukha ng mga taong hindi pa napapatunayang nagkasala. Inilipat muna sa ibang pwesto si Sabino at naghahanap pa ng papalit sa nabakante niyang posisyon. Ito kasi, Attorney Claire, napanood mo ba to? Yeah. Ito yung nadaanan ko lang, yung controversial na collab ni Sabino at ng social media vlogger na very controversial. Siya ba ang Siya ba ang nag-approve? Si Rendon. No. Si Rendon na nag-vlog. Oo, pero siya ba ang nag-approve na sasama siya? Yun lang. Diba? Baka naman may bossing to. Spokesperson lang to eh. Oo nga eh. Siya lang ba nag-approve? Para siya lang ang masibak? Correct. Pagka merong raid, meron tong parang team captain eh. At saka nagtataka ko, Attorney Claire, knowing that siya yung police, siya yung tagapagsalita ng cybercrime group ng PNP. Hindi ba siya knowledgeable sa ganitong mga usapin, hindi ba? At kasi kung saan nalabag daw, Attorney Claire, mga kasama yung Standard Operating Procedure na sa ikinasang operasyon laban sa isang online lending company ito sa Makati City, kamakailan. Ang sabi ni Hernia ay inilapit na niya sa ibang pwesto si Sabino at naghahanap na lamang doon ng papalit na tagapagsalita ng PNP-ACG. Naku, nadawit tuloy. Oo. Diba? And si Rendon, controversial din yung kanyang pagiging vlogger, di ba, Attorney Claire, for the past few days. As far as I know, na wala lahat yung kanyang SOCMED account. Yun yung balita ko. As in lahat, may nagreklamo sa kanya. I think, Attorney Claire. Dahil dun sa mga birada niya sa kanyang vlog. Ang sa akin lang, partner, ang sinasabi nila kasi dito is nalabag yung revised media relations policy. Revised media. Okay. So, tingnan natin to revised media relations policy. So, ipapaliwanag natin, Attorney Claire, ano ito? Tama po ba? Oo. Kasi hindi naman alam lahat, ano ba yun? Okay. Kasi dito, partners, sinasabi nila na hindi basta-basta pwede magkaroon ng access. This is not to curtail your rights or prohibit you from accessing information. Diba? Pero meron din silang circular number na hindi lahat, kahit media, pwedeng mag-open ng mga blotter, partner. Tama po, Attorney Claire. May gano'n Oo. Hindi po pwede. Kasi nababiolate yung Data Privacy Act. Correct, Data Privacy Act. Diba? So, ang sinasabi nga dito, partner, this is not to curtail rights or prohibit you from accessing information. Pero ang alam ko kasi, pwede mo ma-access if you are a party or let's say lawyer ka, may interest ka dun sa case, authorized ka, pwede. Pero hindi lahat ng tao pwede mag-open ng records. Okay. Diba? Okay? So, sabi niya, ito pa sa isang news partner tungkol dito sa revised media relations policy. Spokesperson Fajardo also said that there are instances where they cannot release the names of the suspects and the victims. Tama. Diba? Such as cases of rape and violence against persons until these cases are filed before the courts. Pag yes, partner. Kasi partner, yung Data Privacy Act kasi, you cannot just divulge the names without the express permission and consent of the concerned individuals. Kaya nga, hindi nyo pwede basta-basta ma-access tapos i-disclose sa news. Kaya nga, partner, yung ibang pana-apektahan dito yung ibang mga nasa media, yung nag-news because of this. Tingin ko, tama naman, partner, na hindi mo basta-basta pwedeng halukayin kahit media ka. Okay. Ang buhay ng isang suspect, 'di ba? Unless inalaw niya mo siyang i-interview. Hinayaan ko. Oo. Kasi attorney, partner, it's a crime ibibintang mo dito sa taong to ang isang krimen. Paano kung hindi pa? 'Di ba pag na-news kasi siya,
alam mo naman ang tao, mabilis trial mapanghusga. by Publicity. Saka tayo, normal, na, uy, yung ba yung rapist? Na hindi pa naman na-prove, di ba? So parang it's really unfair doon sa mga akusado na mahusgahan din agad. Ayun. Because nare-report sila. Oo. Di ba? So dito, lumalabas na violate allegedly. Allegedly Attorney Claire yung nila Rendon at ni sa pagko-collab nila ni Police Captain. Michelle Sabino. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon at nag-live stream. Illegal daw ang operasyon ng kumpanya at nanghaharas ng mga kliyente. Ito po'y nananakot. Itong trabaho lang nila, manakot. Pero malmama kaanak na empleyado sa unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabing nahuli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikitang 3 beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ng mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po yun, ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung mga faces nila. If they did wanna cover, and then alam naman nilang may media, I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media sina Rendon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labador sa raid. Part of the process, di ba? When people complain, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And when we find something wrong, then we do corrective actions. Michelle Sabino. Ang tanong ko kasi, partner, ganito. Sino ang pinaka-team captain nung nagkaroon ng operation? Kasi may team captain yan eh. Kasi sa Vibers partner, meron team, captain, may members na dyan. Tama. So sila yung sasagawa. Hindi ba sila magsasagawa? Sila muna yung mag-iisip paano i-execute. So, dito ba ang kausap lang ni Rendon Labador? Si Police Captain. Oo. Michelle Sabino lang ba? Oo, siya lang ba? Oo. Di ba, kung nandun yung kapitan, yung si team captain, pinaka-team head nila, nakikita naman nila nandun si Rendon bakit hindi pinigilan? Okay. Dapat yun yung scenario, magiging scenario, Attorney Claire. Oo. Pigilan. Kaya nga, di ba, sino ang mas mataas na opisyal, mas mataas kay spokesperson, Police Captain Michelle Sabino. Police Captain Michelle Sabino. Nandun doon sa raid. Diba? Dapat, kung tatanggalin nyo siya, di dapat yung pinaka-head kasi most probably yun yung umuo. Okay. Diba? Hindi lang naman, spokesperson ka na, unless ikaw yung head, parang di naman, wala sa balita na siya yung pinaka-head. Wala, diba? Attorney Claire. Basta sinasabi lang, kinumpirmaan ni PNP Anti-Crime Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia na silibak na sa pwesto. Oo. Diba? Pero diba, para nadamay lang si ano. Ang tagal-tagal niya ng spokesperson. Nakikita ko siya lagi sa news tapos bigla nasibak dahil lang dito. But anyway, for me kasi, live yun. Talagang meron mababiolate at mababiolate na na rights. Sa partner kasi, kung nag-rate ka man, di naman ibig sabihin guilty na lahat yung tao dun. Okay. Diba? Oo. So, pag nakunan mo ng larawan yun, partner, at na-live mo, di yung mga tao nakakita, tapos may kamag-anak pala dun. Diba? Parang, negative na yung dating ng tao. So, yung piniprevent, partner. Diba? Piniprevent ng PNP na mangyari. Diba? Pero siguro kung hindi mo yan ni-live, kinunan mo lang. Kinunan mo lang na ganun. Kinunan mo lang. Pero hindi mo siya ni-live. Oo, no. Tapos, vinidyo mo siya. For me lang, kung vinidyo mo siya, tapos pagka, pinost mo, siguro dapat, di ba,
naka-blur yung picture ng ibang tao. Yun, tama. Pwede yun. Kasi docu yun, tama, partner, oo. docu. Pero, bakit mo ila-live sa Facebook page na ang purpose is for views? Diba? To gain. Oo. Diba, hindi mo ba parang pinagkakakitaan? Actually. Yung trabaho. Actually. Ng police, ng PNP. Diba, attorney, kapag vlogger ka, mas maraming views, mas maraming... Oo, income. Di ba para bang ginawa mo ba to to earn? Di ba? Ano ba to? Pang ano talaga? Pang public service? O pang views? Pang views. Usually naman mga vlogger natin, attorney Claire, ikaw vlogger ka din, attorney Claire, di ba? Gusto mo mas mataas yung views mo. Sa akin, bonus yun, partner. Okay. Bonus yun, pero mas sa akin, more on... Information. Yes. How to, to teach people about the law. Kasi it's more on the law. abogado po kayo eh. Pero si Rendon, vlogger na gusto lang Well, hindi natin masabi. Diba? Hindi ko masabi kung anong purpose niya. Oo. Pero ni-live mo. Ni-live, oo. At the expense of others. Diba? Na hindi pa naman nahuhusgahan kung guilty o hindi. Kami ba, sa mga media ba na katulad natin, like yun siya, vlogger siya, sabi mo nga kung may pinaka-captain kayo na nag-utos, di ba si Rendon kasama natin hindi ba pwedeng bigyan ng kaalaman si Rendon, Rendon, wag kang kukuha ng wag mo ila-live to, ganon. Di ba dapat nabibigyan din ng Kaya nga nagtataka ko bakit siya lang? Di ba dapat yung mataas na pinuno nung nagsagawa nung raid? Oo. Siya kasi ang may call. Unless hindi niya alam. Tapos bigla na sumulpot. Pwede mo namang parang sawayin malabo, yung kung diba? Biglang nagla-live na, biglang, pwede mong sawayin naman ang ganyan Pwede. So, ang problema kasi dito, nagpa-interview pa kasi during the raid. Si Police Captain Michelle Sabino. Diba? So, parang na-justify kasi yung mali. Yun. So, hindi, sa akin lang partner, ito, ni-live kasi ito mga kayubi, no? Pero may ibang sabi ni Tate Mek, hindi naman monetize ang FB channel ni Labrador. Pag hindi monetize, hindi kikita, Attorney Claire, tama hindi po ba? kikita, pero anong purpose? Anong purpose para i-live? To gain acknowledgement? To gain more popularity? Anong purpose? Which of? Na you can do it naman. You can do it naman. Siguro, hindi live. Para hindi na compromise partner. Pala, isa pa yan. Siyempre, pag nag-live ka, nakikita ng ibang tao, mako-compromise yung pwedeng gawin ng PNP. Pwede yun, di ba? Kaya may mga dyan may mga do's and don'ts no? So, yun. Ito naman sa akin, partner. Ito kasi live, pero meron tayong napapanood na mga shows, program. Nagpapalabas din ng raid Okay. Diba? Mga kayubi, meron Naglalabas siya ng nire-raid. Pero mukhang hindi nga lang live. Kasi, may alam mo yun, parang may camera 1, may camera 2, may gano'n May presentation. Diba? Pero, nakukuha ng camera yung akto ng pang-raid. Pero parang hindi nila live. Ayon, sabi ni Joe's Concept, hindi naka-live. For documentation lang naman kay may media. Actually, ganito po. Actually, yung body cam, the reason why kailangan yan is para mawala yung thinking ng tao na nag-bypass operation ka. Tapos nagplanta ka pala ng droga. So, ganito rin yun. Diba? Nang raid ka, kung may body cam ka, para maiwasan yung kasi makikita bawat galaw mo. So, kung may magreklamo, binugbog ako niya ang polis na yan. Yan. Diba? Halimbawa. Yung ulo ko, hinampas sa salamin. Mga tibang gano'n, diba? Mapapabulaanan because may body cam. Yan. Okay. Ay, ito. Magandang, si Catherine Mabilo, sabi niya, bitag yun, attorney, may raid sila, cover, pero blurred. Yung program na yun. Yun, diba? Pero yun nga, sabi ko, ano kaya,
sino ang pwedeng i-allow na makasama sa raid at makunan yung docu? Oo. Kasi may ano pa yan eh. So, ikaw partner, kung magaling kang tumakbo, pwede i-allow ka kaya mag-cover mula umpisa hanggang dulo nang naka-blur siya. Ay. Napayagan ka kaya? Payagan kaya ako? Parang naman na lahat ba kayang payagan? Yun lang. 'Di ba? Or ano lang, yung kilala lang. Diba? Pwede. Depende sa... 'Di ba, attorney? Sabi ni Kuya Amik, maganda sana ang advocacy niya ayon sa pahayag niya. Kaso mali ang sagawa na over-excite. Yes. I agree. Kasi ganito siguro. Ang pagkuha kasi niyan, siyempre, we have also to protect yung privacy ng isang tao. Na hinuhuli, di ba? Siyempre, hindi naman magandang pangitain yun. Wala pa namang kaso, attorney, di ba? Kaya nga sabi dito, yung kay Bitag daw, naka-blur. Hindi mas okay, di ba? Lagi yun. Walang nalalabag, di ba? Walang nalalabag na privacy, di ba? Yung data privacy. Saka yung personal ng tao, di ba? Hindi nalalabag kasi naka-blur. So, ang sa akin, partner, kung pinoproteksyonan din pala ng PNP yung privacy ng isang tao, at hindi naman lahat dapat ipahayag on air kung ano yung mga names ng suspect, di dapat lahat din na nagtatanong sa kanila on air, dapat hindi sila magsasalita. Huwag nilang i-reveal kung ano na yung sitwasyon, yung pinaka-detalye ng kaso. Eto, attorney, gusto kong tanong din sa'yo, sabi ni Arn, pwede po bang makasuhan din si Rendon, attorney, dahil sa ganong pangyayari? Maybe doon sa violation ng Data Privacy Act. Pero magdedemanda yan, of course, yung kinunan. Yung mga especially kung nasira yung kanilang reputasyon because of that. Tapos, hindi pala sila, ano pala sila, biktima pala sila. Sila yun. Pero kung wala, Attorney Claire, kung wala magdedemanda, wala tayong magagawa. Ito nga, sabi ni Master Pogi, hindi naman daw live. Yun nga ang alam ko. Diba? Ito kasi live. Ito live talaga. Vlog. So, ito, ang masakit kasi, may nadamay. Sa kagustuhan niya na mag-live, may nadamay. Pwede daw bang kasuhan si Rendon, sabi ni Champ Porrado, ng mga nakasama sa raid? Oo. Diba? Kasi kung na-violate talaga yung privacy nila, partner. Yes! Ito naman, kay Catherine, problema kasi ito ni ng live, hindi mabablur. Yun nga eh. Sa pag hindi live, na-e-edit kasi siya. Diba? Na-e-edit siya. As in, kung live talagang as in yung action, Attorney Claire. Sabi ni Catherine, problema kasi ito ni ng live, hindi mabablur. Tapos kilala si Rendon sa mga maaanghang na masita, kaya akala niya, okay lang na sasabi niya during live. Well, anyway, kasi ito yung partner. I-correlate ko lang, no? Kasi, sa akin, mas okay talaga na nakikita. Wag lang ito ilalabas. Kasi ang pagkuha ng paano pag-rate is purposely para maiwasan yung bintang na planta ng ebidensya. Yun. At the same time, siguro, if whatever happens, kung may nangyari doon sa police, kung sino yung, kung nabaril or what, makikita pa rin sa body cam. Pero but generally, ang purpose niyan is para maiwasan yung mapagbintangang, especially by bus. By bus. Okay. Pero may isang decision partner, ang Supreme Court. Ang media, hindi lang dapat during the inventory. Kasi merong ganito eh. Papasok ang media, ang representative ng DOJ, saka isang elected official, during the inventory. Okay. Pero niliwanag ito ng Supreme Court. During the inventory, hindi lang at the time na mag-i-inventory. Immediately after na makuha yung immediately yung word partner. Immediately thereafter dapat ma-inventory. Okay, immediately. So in other words, sabi ng Supreme Court, when we say immediately, dapat nandun din sila sa bypass. Pero syempre, hindi sila magpo-front. Diba? During the bypass, dapat nandun din sila kasi yun ang purpose nun para makita na walang nagpaplanta.
po. Excited. Yan. Ito partner, lalabas lang na news to. September 30. Hindi pala. Oo, tama. September 30, 2023. So, last month lang. Sabi dito, PNP to limit info release to media. Oh. Diba? So, sabi dito, totoo ba to? Parang hindi naman nangyayari. The Philippine National Police will no longer disclose to the media the identities of arrested crime suspects, citing privacy issues outlined by its newly released guidelines. Totoo. Ano nangyari? So in other words, hindi partner, ibig sabihin, kung September 30, 2023, ay meron silang ganito, na kasi pinoproteksyonan nila yung privacy. No? Mga privacy ng mga crime suspects. Diba? Identities of arrested crime suspects. Diba? Yun ang na-violate ni Rendon at saka ni Michelle, ni Police Captain Michelle Sabino. Kahit hindi nila i-release yung identity, kinunan mo Kita yung na-release sa madla. Ang pagkuha sana ng ganyan, ginagamit yan pag may case na. Ano nangyari? Ayun. Diba? Kasi ako, pag nagtatanong ako during the cross-examination partner, ang tanong ko lagi, pag kami bypass, grupo kayo. So definitely, anong ginamit nyo? Pantawag sa confidential agent nyo or informant nyo. Cellphone. Siyempre, cellphone. Tawagan niya si confidential informant para tawagan si drug lord o drug dealer. Anong klase cellphone mo? Analog? Digital? With camera o ano? Siyempre with camera. Alam mo, magbabypass kayo. So, may body cam ba kayo? Say, wala. Hindi, wala. Pero meron kayong cellphone na may camera. So, during, yung pagpasok mo pa lang, diba? Nakunan mo ba? Wala. So, doon pa lang sa mga ganun, partner. Kaya, importante sana, yung ginawa nito, okay sana na nakunan. Pero hindi para i-publish. Hindi para i-post. Okay. Kasi pan-documentary lang to. Na importante kung may nalabag ba? May police brutality ba? May mga isyong ganun diba? So, pagka yung ibang police na pag kinocross ko, sabihin nila na, okay, paano mo kinontak para si confidential informant? Through text. So, yung text na yun, importante sa kasong ito. Diba? O, nasa na yung cellphone? Na ginamit mo. Ay, naku, nasira na po. Lahat na naku-cross ko, gano'n nasagot. Nasira. Sira na. So, samantalang, partner, yung mga ganong klaseng mga ebidensya, importante yun. Diba? Importante yun. Kasi hindi mo naman ipepresent si confidential informant kasi sasabihin nyo, confidential nga, parang fund. Di pwedeng ilabas. Diba? Kasi baka masunog sa susunod na operasyon. Diba? So, si confidential informant, nanatili yang lihim kung sino man yan. Pero hindi ako naniniwalang lihim si confidential informant. Kasi kung nakipag-deal, halimbawa, si A, drug dealer, ang ka-deal niya lang is si B. Diba? So, si B, after magkaroon ng deal si A at saka si B, biglang nahuli. May pulis pa lang kasama. So, di ba sunog na rin si B? Correct. Sa iba. So, pero hindi. Ang sabi naman kasi ng Supreme Court, hindi nga required ilabas si confidential informant. Pero, di ba, kung totoong may confidential informant at hindi nga planta yung droga or any evidence, dapat kompleto. Yun. Di ba? Knowing that si Police Captain Michelle Sabino sa cybercrime siya, di ba? Philippine National Police. Yung binasa niyo po kanina, that was September 30, ano? Wala ba siyang kaalaman tungkol dito? Hindi ko alam kung ano yung feeling niya na malalagay sa social media yung aktibidades nila. At that time, di ko alam yung ano niya nasa mind niya. Kung ba't pumayag. Hindi nga ang tanong ko nga, siguro dapat magsalita siya, sino maliban sa kanya yung pumayag? Sino? Siya lang ba yung pwede mag-decide?
siya lang ba nilapitan? Pwede po ba tayo mag-collab? Collab talaga. Pwede tayo mag-collab? Ila-live ko to, yung pag-raid nyo? Hindi lang naman si Captain Michelle Sabino yung ng raid. Diba? So, well, anyway, siguro, ang hirap kasi mag-isip. Oo, hindi naman kasi din, tahimik din si ano eh. Oo, ang hirap mag-isip, ba't pumayag? Actually, yun nga eh. Tsaka gumugulo rin sa isip ko, Attorney Claire, cybercrime kayo eh, di ba? Full PNP kayo. Dapat alam ninyo pa lamang bago nyo isinagawa yung... May nakikita akong raid dyan, partner. Raid eh. Sa news, di ko matandaan kung may nakikita akong mukha eh. Ang nakikita ko lang, parang ang pinapakita na lang the place itself. Tsaka hindi, pantasin mo, nakatakip. Minsan nakayuko. Tsaka hindi nakatakip ng mga ano, di ba? Tapos minsan makayuko, hindi talaga pakita ng mukha. Oo. Siguro, yun. Kasi di ko alam kasi kung, kasi siyempre mga journalist partner, alam nila yung dapat at hindi dapat. Oo, attorney, from the PNP itself. Yung mga professional, di ba? So, ang hirap pag-isip, masakit sa ulo, mga ka-UB, kung bakit napapayag na mag-live. Itong si Rendon Labrador, masyado bang magaling ang kanyang, may charisma ba siya? Sa akin, partner, ito sa akin kasi, okay, sabi nila na violate yung revised media relations policy. Okay, ang tanong ko, sige hindi tayo pwede mag-reveal basta-basta, tandaan natin yan ng info, especially ito, sabi ko, may news, September 30, partner. Ililimit nila ang pagbigay ng info sa media. Ano naman ang karisma ni Senator Raffy Tulfo para magbigay ng info sa bawat tawag niya sa miyembro ng kapulisan? Itong si Aura, pinuntahan itong complainant at gustong hubarin yung damit para makita yung katawan. Ito complainant po, babae? Hindi, lalaki po. Macho. Gusto pa hubarin ni Aura yung damit ng lalaki para makita ang katawan? Yes po. Okay. So, nag-ano itong lalaki, nakakahiya kasi maraming tao dito. So, sinabihan niya makasama na, alis na lang tayo dito kasi madaling araw na. So, nung paumalis na sila, nasa harap sila ng establishment bar na yon, sinundan ng grupo nitong si Aura. And then from there, pinagpupunot ni Aura yung damit nitong complainant. Hanggang sa natumba siya and then pinagkakamot ng mga kasamahan ni Aura. Tamang-tama naman na nandyan yung kapulisan natin, nagresponde, yung mga kasamahan ni Aura, nagsitakbuhan. So ang naiwan itong si Aura at saka meron ibang kasamahan din siya pero hindi lang sumama sa rambol. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niya makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Wag sir. Wag ganon. Palibasa ay gay, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Siguro po meron pong pinagmulan yung kaguluhan. Paano po malaman na nagsasabing totoo po itong inyong complainant na pinaghubad siya ni Aura at hubaran siya ni Aura? Yun po ang statement ng ating complainant. Opo, statement ng complainant yun. Sir, dapat pakinggan mo ng statement ng inireklamo. Hindi po porket ko may sinabi po yung complainant, Bible truth agad yun, tatanggapin nyo. Pangalanan ng PNP Northern Police District ang 6 na pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Kasunod po ito ng paghingi ng kasiguraduhan ng pamilya ng binatilyo na nakakulong talaga ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Parang awa nyo na. Napaiyak na lang si Lola Lisa nang dumulog siya kanina sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Idinulog nila ang kaso ng pagpatay kay Jemboy Baltasar, ang 17 anyos sa binatilyong binaril ng mga pulis na votas matapos mapagkamalang isa sa mga sospek sa kaso ng pagpatay. Daing ng pamilya ng binatilyo, walang ipinapakitang pruweba sa kanila na nakakulong na ang mga pulis na nakapatay kay Jemboy. Opo, sabi niyo nakakulong na sila pero wala po kaming katibayan na pangawakan na papel. Kaya pagpasensya na po ako kung ako ay pumunta pa dito. Kailangan po namin ng katarungan sa aking apo. Sa kopya ng spot report na nakuha ng News 5 mula sa hepe ng Navotas Police, tinakpa ng pangalan ng mga pulis na sangkot sa pamamaril. May manifestation na kasi umano mula sa abogado ng mga pulis na nagbabawal na ilabas ang kanilang mga pangalan. Pero sa Wanted sa radyo, pinangalanan ng hepe ng Northern Police District ang 6 na mga pulis.
Itong nakasuhan na natin dito, si Executive Master Sergeant Roberto Balais, Balais po. Sergeant Nico Pines Esquidon, Staff Sergeant Jerry Maliban, Staff Sergeant Antonio Bugayong, Corporal Edward Jake Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. Nilinaw naman ng NPD ang isyu ng panunuhol sa pamilya ng biktima. Kinumpirma ni Brigadier General Gapas na sinubukang manuhol ng mga kaanak ng mga sangkot na pulis. Kinumpirm naman sa akin na mayroong mga kamag-anak ng mga pulis na lumalapit sa kanila. Pero inuulit ko po, kamag-anak po ng kapulisan. Ito po ay hindi sanksyon ng ating ng PNP dito sa Navotas dahil kami nga po yung nagkaso sa ating mga kasama. Tiniyak ng hepe ng NPD na kakampi sila ng pamilya ng biktima para makamit ang hustisya. Ginagarantahan po namin ng ating kapulisan dito sa Navotas, Kamanaba na kami po ay malinis po aming pag-iimbestiga. Tama po ang naging aksyon ng ating Navotas Police sa pagdemanda, pag-aresto, pagkulong dito sa mga kapulisan. Kung meron pa pong iba pang mga pagkukulang, nakahanda po, open po tayo sa pag-iimbestiga natin kung ano pang impormasyon ang narariyan. Dahil po sa aming backtracking activity, sir. At doon po kami dinalasan ng backtracking namin. Kaya po kami nakarating ng Candelaria and we coordinated with the barangay captain. At wala po kami pinapangalan ng tao, sir. Kaya nagugulat po kami na they are offering the information na sila yung suspect. Wala pa naman po kaming pinapangalan ng tao, sir. Opo, so wala katotohanan po, sir, na although nandun nga talaga yung mga pulis ninyo, pero hindi po siya yung hinahanap. Sir, yung investigation po namin, sir, is sa stage po natin ngayon, sir. Hindi po namin pwedeng sabihin, sir, na may tao na agad na tinutumbok. And yung tao po na nagpunta dyan, sir, ay basically nagre-research na kami sa area, sir. But wala po kaming tinutumbok na siya talaga ang suspect. Wala po kaming tinutumbok na sige, nito po ang suspect, sir. Basically, sir, sa amin po ngayon ay nag-research pa lang po kami, sir. Dahil ang pinakahuling backtracking po sa talaga namin, sir, ay doon mismo sa community na yun, sir. At wala na pong iba kaming nakitang CCTV, sir. After nung CCTV, sir, dahil naputol na po doon sa kabila, basically, sir, ang conclusion talaga, sir, tigaron po yung gunman, sir. Yun po talaga, sir, ang lumalabas sa aming assessment ngayon, sir. Kaya po kami nag-research doon, sir. Pero wala po kaming pangalan, sir, na binigay doon sa mga sa mga tao na Pag talaga ng investigation, sir, ayaw namin po ma-preempt sana, sir, yung aming well, sir, pumunta po siya rito, so kailangan pagbigyan ko po siya. O dahil pumunta sa kanyang programa at gustong i-clear ang pangalan kahit hindi pa tapos ang investigasyon, gusto ng pagbigyan. O paano ba yan? Yung ibang mga suspect na gustong maklear ang name, punta lang sa Wanted sa radyo at clear na ang pangalan nyo. Ganun ba yon? Sir, kaya po kami napatawag. Is he considered as a person of interest man lang? Yes, sir. Lahat po, sir, based doon sa research namin, sir, kung halimbawa po sa description, kung siya po ay kakatawanin, sir, at person of interest po sila, sir. Base po sa mga testigo, meron kayong nakausap na testigo tungkol dito sa crime? Yes, sir. Ang asawa po, sir, ng victim, sir, ay nakaharap niya mismo, sir, ang gunman. Nagtanggal po ng helmet. Nakikita naman po sa CCTV, sir. At nabentahan niya po ng sigarilyo, ng candy. Kaya talagang basically kilala niya yung gunman, sir. Okay. At saka yung anak niya, sir, na 21 years old. Ito mas kakaiba. Humingi na ng impormasyon, nakikialam pa sa investigasyon. Dito sa amin ngayon, na in-identify ba nung misis na sabi niyo na nakita ni misis dahil nagtanggal ng helmet? Yung gunman? Sir, ang sa amin po kasi, sir, hindi ko po pwede pa pong sabihin, sir, yung naging circumstances. Kasi ang misis po ng biktima, sir, sa takot din po, ay nasa region 2 po ngayon, sir, sa Cagayan. Ngayon, sir, pabalik po sila this week para i-check. Magka-case con po kasi kami, sir. Colonel, yung kanya pong picture, kasi nandito na rin lang siya, kasi ang gusto niya maklear yung pangalan niya, so pagbigyan natin siya. O, inulit-ulit. Kahit may investigasyon pa, i-clear niya na yung pangalan. Kahit person of interest pa yan. So ipadala natin sa misis ng victim yung picture niya. Or pwede niya pong gamitin itong video na ito para pag-aralan, pagmasdan ng misis ng victim kung yun talaga nakita niya na sabi yung nagtanggal ng helmet na gunman. Fair? Sir, kasi yung level po, sir, ng authority sa SITG case, sir. Kasi may order po yan, sir, na special investigation task group yung case, sir. Kaya po, doon namin pinag-uusapan siya ng development sa... Yun nga, sir. Okay, sige. Nag-gets na naman kita. Special task group binuo para di sa pagpaslang kay J1 Leonardo Caronan. Pero pag merong pinaslang dyan na isang Juan de la Cruz na tricycle driver, walang special task force na ibubuhin. Meron po, sir. Meron po. Sa station level yun, sir. Ako po, sir, ang
Kaya nga po sir, kaya station level lang, pero kapag uniform personnel paakyat sa probinsya, kay PD. Yes, sir, kailangan po kasi mag-coordinate sa ibang agency, sir, kasi BJMP yun, sir. Baka in line of work yung kanyang naging okay. At ano naman ang karisma din ni Senator Raffy Tulfo na pag tinanong sila, binibigay lahat-lahat. Oo. Pati detalye. 'Di ba? Anong meron? 'Di ba? Anong meron? Anong meron para hindi pagbawalan? Okay. Or baka naman sa mata ng PNP, tama si Senator Raffy Tulfo sa pagtanong at pagkuha ng info about sa mga suspects. Pwede. 'Di ba? So, ano yun mga kayubi? Ako'y nagtatanong lang. Kasi, talagang pagka si Sir Raffy Tulfo nagtanong, yes sir. Yes sir. We'll take in po sir. We will comply sir. Colonel Rodel. Yes sir. Hintayin mo yung memo ni PD mo ha? Para next time. Yes sir. I can. Lieutenant Colonel Brian Merino, Chief of Police ng Candelaria, Quezon. Colonel Merino, magandang hapon. Yes sir, idol sir. Siya po'y binibintangan na suspect na samantalang hindi siya suspect dahil identified na po ng mga polis yung mismong suspect. So sir, pwede mo ba kami makahingi ng tulong at makaasa ng assistance ninyo na para mabigyan ng protection? Ito pong problema. Yes sir. At yan po yung ating gagawin sir. Aba, teka lang. Person of interest pa si John Lloyd. Pinabibigyan mo na ng protection? Hindi pa tapos ang investigasyon? Tapos, yes sir din? Ang sagot? Hindi mo na makipag-coordinate sa investigador? Sir diba? Lalo na ngayon, senador siya. Oo. Kaya lang, bakit parang may favoritism ang PNP? Huwag kayong magsasabi na nalabag ang revised media relations policy laban kay Labador. Tapos sa iba, ginagawa nyo. Nagre-reveal kayo. O parang hindi yun pantay. Dapat pantay. Kung bawal kay Labador, di na bawal din sa lahat. Oo. Diba? Correct. Yun. So yun lang yung sa akin. Kasi minsan, nakukompromise talaga, especially pag investigation, nag-iimbestiga. Minsan, pag hindi nakukuha ni Sir Raffy yung gusto niya sagot, nakakompromiso yung pinaka chief doon sa station na yun. Diba? At tinatawagan yung mas mataas. Samson Belmonte, Provincial Director, Batangas PNP. Colonel, magandang hapon po. Colonel Belmonte. Yes sir, good afternoon sir. Okay, kausap ko lang po sa kabilang linya yung Chief of Police ng Santo Tomas, Batangas. Sabi niya, hindi siya makapagbigay ng any information kasi bagamat meron na po itinurong suspect, yung pong eyewitness na misis mismo ng biktima na nakita niya dahil nagtanggal ng helmet, bumili ng sigarilyo, up close, etc. Ayaw pa rin magbigay itong si Colonel kasi nga raw po sir, handle with care sapagkat uniform personnel kaya dapat one level up ang magdidesisyon kung paano maging takbo ng kaso and that happens to be you, the PD. Kaya sir, paki-seminar lang po yung mga tauhan niyo po, Colonel sir. Yes sir. We'll take in po sir. We will comply sir. Thank you po, Colonel. Thank you po. Yes sir. Anytime po, pag may mga kailangan po sir, open po itong number na to. Thank you po, Colonel. Mabuhay po kayo. God bless po. Oo. Pero pansin mo, may Oo. Ganun kagaling. Pag narinig ng pangalan niya, Attorney Claire, no? Ganon kalakas. Di ba? Pati ikaw kaya magtawag ng PNP. Sagutin ka kaya. Naku, nakairang ring na nga ako eh. Talaga? Di ba? Di ba? Yan, good for Senator Raffy Tulfo kasi siya ay pinagbibigyan. Kahit sabihin natin na meron palang revised media relations policy. Di ba? O yun lang sa akin, PNP chief, kung ano yung batas sa iba, batas sa lahat. Kung anong rule sa iba, rule sa lahat. Diba? Tama. Yun lang yun. Kasi parang, hindi ka pwedeng gumawa. Hindi ka pwedeng magtanong. So isa, sino to? Sino yan? Ano gagawin dyan? Yes sir. Diba? Ganon nga siya, no? Pagka nagtanong ng sagot ng mga ibang mga kinakausap niya, no? Sa programa niya. Especially pagka PNP. Diba? Talaga sunod naman, partner. Hindi, malumaning. May narinig ako minsan malumaning salita nung police, yung sagutan, Attorney Claire. Kaya nga may karisma eh. May karisma si Senator Raffy Tulfo. Na wala ka.
Ay, syempre. Aminado ko dyan. Diba? Kahit ma-violate na itong revised na to, media relations policy. Oo, aminado. Walang say. Diba? Correct. Okay. So, yan. Ano pa iba na? So, for the meantime, partner, so yun na siguro, medyo tayo ay nag-a-analyze ano ang mali, ano ang tama. Pero syempre, partner, hindi naman natin oo-ohan yung ginawa talaga ng pag-live. Sasabi ko lang bakit hindi pareho, hindi patas lang yung pag-apply ng polisiya na to. But still, yung pag-live during raid, hindi pwede yun, partner. Kasi may makukompromiso ibang tao. Diba? Yun. Pandocument mo lang yan, pwede. Pero wag mo i-live. Or kaya, after that, magpaalam ka, pwede ko po ba to i-post? Pero tatanggalin ko po yung iba-blur ko yung mga mukha nung. Kaso, nangyari, hindi ganun, attorney. Live kasi. Live kasi. Yun lang. Diba? Well, aral din yan sa ibang mga, nagba-vlog pa. So, hanggang bukas! Ako, ang sarap ng kwentuhan natin. Mga kayubi! Yes, ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilanga. Yes, ang drama tomorrow. Okay. Magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Tony Cricas. Nagpapaalala, huwag tulugan ng inyong karapatan. At hanggang bukas po, mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin po sa programang Usapang Batas.